Alam niyo po ba kung saan lumalabas ang pagiging Pinoy ko dito sa Canada? Sabi ni Mami, yun daw yung nakasanayan at kultura na pinamana sa atin. Kung mapapansin niyo po sa iba't ibang video, napakagalang ko po, likas na po sa akin yun. Mula magkaisip ako, una kong natutunan, magsabi ng po at opo. Napapagalitan po ko pag hindi po ko nagpo-po-po. Ngayon nandito po ko sa Canada, Tagalog po usapan sa bahay. Kaya nagagamit ko pa din po ang po at opo. Ganun po siguro tayo mga Filipino. Ito naman po ang kaibahan dito sa Canada. Ang tawag po namin sa teacher namin ay Miss, Mrs. at Mr. Samantalang mas nakakatanda, ang tawag dito ay name lang nila. Halimbawa, Karen. Kahit 90 years old na, Karen lang ang tawag namin. Nung unang dating ko nga po, hindi ko matawag yung name ng kapitbahay namin. Kaya puro hi at hello lang ang greetings ko. Kasi nasanay ako ng may ate at kuya. Nag-aalangan ako kung tatawagin ko lang po ba siya ng Karen. Baka kasi magalit. Pero pag tinawag ko siya ng ate Karen, baka may misinterpret niya yung word na ate. Malaki po ang kaibahan ng Pinas kesa sa ibang bansa, lalo na sa kasabihan at nakasanayan. Sabi daw po, bawal daw magwalis paggabi kasi daw lalabas ang swerte. Bawal lang po pag madilim, baka may pera. Joke lang po, madalas napapaisip lang ako. Ano po kaya ang English ng po at opo? Para naman po, makasagot ako sa teacher ko ng magalang. Kesa yes lang, ay ibig sabihin po ay oo. Maiba naman po tayo. Dito naman po sa Canada, ito ang wag na wag mo sasabihin sa kanila. Wag na wag mo sila sasabihin ng mataba o iba pang synonym nun. Hindi tulad sa Pinas. Pag nakasalubong mo yung kaibigan mo na matagal na hindi mo nakikita, ang batian ay, uy, tumaba ka ha. Dito, lagot ako pag sinabi ko, kahit kanino. Ito pa po. Sa church nga po, inaabot ni Father yung kamay niya. E di nagmano po ako, sabay hawak niya sa ulo ko. Tapos napansin ko, sa kasunuran ko, nakikipag-shake hands pala si Father. Thank you for watching!